Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras, alas 6:05 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pinoy, saan mang panig ng mundo. ACS Balita. Narito ng mga ACS Balita. Halos 100,000 trabaho alok ng DOLE sa ika-128 Independence Day Celebration. Visa-free entry ng mga Pinoy pinag-aaralan ng Japan. Ang ahensya ng pamahalaan pinakilos si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng malakas na lindol sa Southern Mindanao. Malawak na pinsala na itala. Death toll umabot na sa mahigit 30. Senador Kiko Pangilinan nilinaw na hindi formal hearing ang ginawa ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Tulfo, kundi consultative meeting lang. Senator Gatchalian, official ng nakalista sa website ng Senado bilang Senate President pro tempore. Senator Erwin Tulfo kinasuhan na sa Pasay RTC ang 3 sa 18 maleta boys. ACS Balita. Yan headlines sa ating mga ACS Balita. Ngayong araw ng Martes, 9 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Minus Jerebat Anthony Taberna, kami ho inyong mga kasama. Ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Mamaya alamin natin ang kalagayan ng ating panahon at syempre sitwasyon sa ating mga lansangan. Pero bago dyan, puntahan muna natin ang mga good news. ACS Good News. Sa ating good news, agad na mahigit 95,000 na trabaho ang nakaabang para sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay sa mga job fair na isasagawa sa buong bansa sa June 12 bilang pagdiriwang ng ika-120 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, 55 job fair ang gaganapin sa iba't ibang bahagi ng bansa simula bukas. Tinatayang 1,181 na local at overseas employers ang lalahok at mag-aalok ng kabuang 95,240 na bakanting posisyon. Kabilang sa mga industriyang may pinakamaraming bukas sa trabaho ay nasa retail, manufacturing, construction, business process outsourcing at accommodation at food service. Kabilang naman sa mga pinakahinahanap na posisyon ng sales clerk o store crew, production operator, construction worker, call center representative at service crew. Nagkakaroon din ng mga serbisyo para sa pagproseso ng mga dokumento at mga skills training program sa mga venue ng job fair upang mapadali ang pag-a-apply ng mga naghahanap ng trabaho. Hinihimok ng DOLE mga job seeker na samantalahin ang pagkakataong ito upang makahanap ng angkop na kabuhayan. Para naman sa mga mahihilig maglamyarda, pinag-aaralan na ng Japan ang mga posibleng hakbang para gawing mas madali ang pagbiyahe ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Kabilang ang posibilidad ng visa-free entry. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, patuloy na gumagawa ng mga aksyon ng embahada para mapabuti at mapabilis ang application process para sa mga Pinoy na nais pumunta ng Japan. Bagaman walang idinetalyeng anumang pagbabago sa kanilang polisiya, sinabi ni Kazuya na may ilang salik silang kinakailangang ikonsidera bago magdesisyon gaya ng public safety, national security, economic considerations at social impacts. Hindi naman nagbigay ng timeline ng opisyal kung kailan magpapasya ang bansa kaugnay ng posibleng visa-free entry sa Japan. ACS Balita. Medyo maalinsangan sa magdamag kahit pumasok na tayo sa tag-ulan. Ito ba yung tinatawag na monsoon break na ba ito, Madam Kisses? Alamin natin kay Miss Charmaine Varela ng DOST Pag-asa. Ma'am Charmaine, good morning. Good morning. Yes, good morning din po Sir Daniel, maging sa lahat ng ating mga pakinig at naritong ulat sa laging panahon. Sa ngayon po ay hindi pa yung ating hanging habagat dito pa lang sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Magdudulot ngayon ngayong araw na makalat-kalat na mga pagulan at makulimlim na kalangitan sa may Ilocos. Asahan din po natin yung mga pag-ulan na dala ng frontal system dito sa may bahagi naman ng Batanes. Pero walang LPA, loob at labas ng bansa. Yes po, tama po kayo. Wala naman po tayong binabantayan pa sa ngayon na LPA sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright. Ma'am Charmaine, napanotaryo mo na pala yung pangalan mo. Yes po, okay na po. Maraming salamat, Ma'am Charmaine.
Okay, maraming salamat po. Mula sa Weather Bureau, DOST Pag-asa, isa ho sa ating mga weather specialist, si Ma'am Charmaine Varila. ACS Balita. Alamin naman natin ang kalagayan ng trapiko. Nasa linya natin ang MMDA Metro Base sa pamamagitan ni Gia Ravales. Gia, good morning. Good morning po at sa mga tagapakinig po ng DZRH, umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng traffic dito po sa may Pituas hanggang makarating po yan ng Santolan, Annapolis. Masusunod naman po ng bahagyang pagbabagal dito na po sa may tramo hanggang makarating na po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa north part ng EDSA. Ang north po ay maluwag na maluwag at dire-diretso o tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Ang C5 naman po, ang southbound ng C5 simula po dito sa may Libis hanggang makarating po yan sa may Calle Industria ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At simula naman po dito sa Julia Vargas at hanggang makarating po yan dito sa may Lanusa ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas po yan ng SLEX. Ang southbound naman po ng C5 sa mga oras na ito ay maluwag pa rin po at tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po. Maraming salamat, magandang umaga kay Ma'am Gia Rivales ng MMDA Metro Base. Bureau of Customs nalampasan ang target collection sa unang 5 buwan ng 2026 ayon sa Malacanang. Report mula sa Palasyo, RH14 Lep Narciso, Miss Let. Ibinida ng Malacanang na hindi lang nakamit kundi nalagpasan ng Bureau of Customs ang target collection nito sa unang 5 buwan ng taon. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, nagtala ang BOC ng mahigit 406 billion pesos na koleksyon mula January hanggang May 2026. Mas mataas ito ng 9.3 billion pesos sa target na koleksyon para sa nasabing panahon. Pinuri ng palasyo ang liderato ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa epektibong trabaho at istriktong pagtutok ng ahensya sa collection process. Iginiit ni Nepomuceno na resulta ng maayos na trabaho at mas pinaigting na kooperasyon ng mga kawani ng BOC ang mahigit 9 na bilyong pisong surplus collection ng ahensya. Tiniyak naman ng Malacanang na ang bawat piso mula sa kaban ng bayan ay mapakikinabangan ng ordinaryong mamamayan sa pamagitan ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Left. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. 6:16. This time check. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo. Tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Alas 6:20, ingat to sa mga buhay-biyahe ngayon, mga naka-tune in sa DZRH News. Live tayo ngayon 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Napapakinggan sa 18 relay stations nationwide. Sa ngayon ay isa doon, Miss Kisses, sa ating mga radio station ng nadali. Oo. Ng magnitude 7.8 na lindol. Yan yung Love Radio Jensen. Kasama pa yung relay natin ng DZRH News FM. Kaya doon sa mga kababayan natin sa General Santos City na siguro nami-miss yung boses ni Miss Kisses, yun ho ay dahil sa lindol at apektado hanggang tayo. Hanggang yung ating relay station dyan. Sa General Santos. At mamaya doon sa mga nais na tumulong, speaking of Lindol, mamaya i-anunsyo natin kung saan pa pwedeng maghulog ng donasyon. Sa MBC, Operation Tulong. Ayan. Yung 94.3 DZRH News FM Jensen ay apektado. Pero tuloy-tuloy yung kanilang pagbabalita, Miss Isis, at update na rin doon sa sitwasyon, higil ng kaugnay ng kinaharap na kanilang mga kababayan dyan. ACS Balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Agad na pinakilos si Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Ayon kay PBBM, sa ngayon ay nagpapatuloy ang disaster response at monitoring ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa lahat ng mga apektadong lugar sa Mindanao. Inatasan na rin ng Presidente ng DSWD na mag-preposition o magbigay na nga ng relief goods at tatiyaking handa at operational ang mga evacuation center. Sa panig naman ng Department of Public Works and Highways, naka-standby ang ahensya at naroon na rin si Secretary Vince Dizon upang i-assess ng personal ang mga naiwang pinsala sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang istruktura. Maging ang pangunahan ng paglinis sa mga ruta para sa secure o rescue at relief operations. Pagtitiyak ni Marcos Jr., hindi tumitigil sa pagkilos ang gobyerno at patuloy rin ang kanyang koordinasyon sa mga regional office at local chief executive. ACS Balita. Pumalo naman sa 35 ang bilang ng mga nasauwi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao kahapon. Batay sa tala ng Office of Civil Defense, nasa 31 napaulat na nasawi sa Soc-Sargent, habang 4 naman ang sa Davao Region. Mula sa 31 death toll sa Soc-Sargent, nasa 17 ang sa Sarangani, 12 sa General Santos City at 2 naman sa South Cotabato. Ayon naman sa National Disaster
authorities, nasa 12 katao ang nawawala at higit 200 naman ang sugatan. Bandang alas 7:37 ng umaga kahapon nang tumama ang lindol na unang naitala sa 7 magnitude, ngunit kalauna na itinaas sa magnitude 7.8. ACS Balita. Naka-red alert ho ang NDRRMC National Operations Center sa Camp Aguinaldo. Samantalang yung national government agencies, lalo-lalo na yung mga cabinet secretaries, nandun na sa Mindanao. Binamagit natin kanina, Ms. Kisas, kasama si Secretary Vince Dizon. Yes. Health Secretary Ted Herbosa at iba pa. Ang DPWH nag-deploy na nga ng assessment team sa mga pampublikong ospital din sa Southern Mindanao dahil kasunod ng lindol na yan. Detalye mula kay RH9, Tina Nolasco. Tina, magandang umaga. Magandang umaga, Edniel. Nagpunta nga rin si DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang mga pampublikong ospital at nag-deploy nga ng assessment team ang kalihim. Kabilang na rito ang Sarangani Provincial Hospital sa Sarangani at Dr. George Royeca City Hospital sa General Santos City. Kasunod ito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayusin ang mga kritikal na infrastruktura sa lugar tulad ng mga ospital, kalsada at tulay. Ito'y upang agad na maibalik ang mga pasyente sa loob ng gusali na ngayon ay pansamantalang ginagamot sa tents na itinayo sa parking area ng hospital compound. At para nga siguruhin ligtas na makakabalik ang mga pasyente, doktor, nurses at iba pang empleyado ng ospital sa loob ng pasilidad ngayon ding araw. Samantala, ngayong Martes din, bibisitahin naman ni Secretary Vince Dizon nga ang Bukana Bridge sa Jensan upang magsagawa rin ng inspeksyon doon sa ginagawang repair works sa nasabing tulay. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Balita. Samantala, malawak ang pinsala ang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Kabilang sa mga nasirang istruktura, ang Tapon Bridge. Sa Aglan, Sarangani, ang 4 na palapag na school building ng Notre Dame of the Diangas University na may 35 silid at ilang malls at restaurants. Sa General Santos City, bumagsak din ang kisame at glass panel ng General Santos International Airport habang gumuho rin ang isang supermarket kung saan 5 katao ang natrap. Bumagsak din ang buong gusali ng RD Plaza sa General Santos City kung saan naroroon ang Love Radio General Santos City Station at ang DZRH News FM. Buong kisame naman ang Holy Cross Parish sa syudad ng bumagsak dahil sa malakas na lindol habang natumba ang malaking krus na nasa tuktok ng pangunahing gusali ng University of Santo Tomas, Jensan. Sa Davao, isang condominium sa CM Recto Street ang nakitaan ng bitak habang bahagya din na gumuho ang isang boarding house sa distrito ng Agdao. Pansamantala naman ay sinara sa trapiko ang Bolton Bridge sa Coastal Road matapos na bahagyang mapinsala at magkaroon ng tiyak na biyak. Gayon din ang tulay na kilometer 8 sa Matina, Panggi. ACS Balita. Kanselado ang lahat ng flights ng Philippine Airlines at Cebu Pacific patungo at galing sa General Santos City hanggang sa araw ng Huwebes po yan, Hunyo 11. Kasunod yan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao kahapon at nag-iwan ng pinsala sa Jensan International Airport. Ang mga apektadong pasahero ay maaring mag-reroute ng kanilang flight via Davao City o di kaya mag-rebook, humiling ng full refund o ipa-convert ang kanilang tickets bilang travel credits. Nauna rito naglabas ng notice to airmen ang Civil Aviation Authority o CAAP at mararatili itong epektibo hanggang sa June 11 hanggang alas 6 ng gabi. Paglinaw ng CAAP, tanging mga government, military at humanitarian flights lamang ang pinapayagan sa ngayon na lumapag at mag-take off sa Jensan Airport. ACS Balita. Samantala, kaagad naman na nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon sa Mindanao para magsagawa ng assessment sa public infrastructure kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Personal pong in-inspection ni Dizon kasama ang kanyang team ang mga pampublikong ospital na naapektuhan ng malakas na lindol sa Southern Mindanao upang maibalik ang mga pasyente sa loob ng gusali. Nangayon pansamantala po na ginagamot sa tent na itinayo ng sa parking area ng ospital compound. Kabilang po sa pinuntahan ni Dizon ang Sarangani Provincial Hospital at Dr. George Royeca. Samantala, narito po ang bahagi ng
mga sinuri ni Secretary Dizon na nakatutok po ang kalihim sa pagsusuri ng integridad at infrastruktura upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makarating ang mabilis na tulong sa panahon ng emergency. ACS Balita. Maliban sa mga ospital at ito, yung mga tulay na inspeksyon ng DPWH, isa doon sa mga talagang nakapanlulumo na makita kahapon, yun nangyari sa ating mga paaralan. May mga public schools, gusali mismo ng public schools ang gumuho. Alam mo, mabuti na lang, Miss Kisses, well, bagamat nakalulungkot nga na opening ng classes din ito tumama. Oo. Ang siguro kahit papaano ang pwede nating isipin na mabuting nangyari, very slight na na positibo. Nasa flag raising ceremony. Yes, kumbaga nasa open ground nasa pa open sila. ground ng ating mga bata. Oo. At saka isa doon sa mga napansin natin at saka napansin din ng mga netizen alam nung mga teachers yung gagawin. Oo, kalmado sila. Kahit alam nila na sila ay kinakabahan sa sarili nila, kagaya na lang ng video na yan, maririnig mo na kinakalma nila. Upo lang. Nakakakilabot yung akbang din ng mga guro eh. Kasi diba, sila rin natatakot. Oo. Diba? Takot din yung mga yan, pero alam nila yung gagawin doon sa kung paano yung emergency response. Lalo na doon sa yung mga elementary pupils natin, kung tutuusin, talagang guided pa dapat ng mga magulang. Imaginein mo, kung nasa classroom na ang mga yan. Ayan, butit 737 nangyari. Batay sa datos ng Department of Education, mahigit sa 6,000 paaralan ang apektado ho ng lindol across 5 regions in whole of Mindanao. Habang milyong mga estudyante ho yung walang pasok until further notice. Sa iba nating mga balita, nilinaw na Senator Kiko Pangilinan na hindi hearing ang ginawa ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan na Senator Erwin Tulfo, kundi isang consultative meeting. Ayon kay Pangilinan, mas tamang tawaging consultative o committee meeting kaysa hearing ang ginawa ng Blue Ribbon. Paliwanag niya, ito'y dahil kinikilala ng majority bloc na hindi pa nahahalal ang lahat ng miyembro ng Committee on Public Accountability at hindi pa constituted ang mga komite. Kaya mas tamang tawagin itong consultative meeting lamang. ACS Balita. Maging sa mga official website ng Senado ay si Senator Sherwin Gatchalian na ang nakalista bilang Senate Pro Tempore o Senate President Pro Tempore. Mapapansin naman na walang nakalagay na titulong Senate President sa website po ng Senado sa profile ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito'y sa kabila ng pag-iit ni Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Pangulo ng Senado. Samantala, maging ang Kamara ay si Renato Bantog Jr. na ang pinagsumitihan ng dokumento para sa paghahain ng House Prosecution Panel ng manifestation sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si Bantog ang kinikilala ni House Secretary General Cheloy Garafil na Senate Secretary sa halip na si Jose Luis Montales na siya namang kinikilala ng kampo ni Cayetano. Gayon din, sa paghahanda ng darating na State of the Nation address ng Pangulo, si Bantog na rin ang inimbitahan sa mga opisyal na pagpupulong sa halip na si Montales. ACS Balita. Nagdala sa ating oras, alas 6:31 ng umaga. Sa ating pagbabalik, hingi pa rin tayo ng update sa labas ng ating himpilan. At syempre ang ating Balakas promo. Alamin natin kung nasaan at saan mamimigay ho ng school supplies na pinapamigay nito ng ating Pambaon ninong ng bayan. Pambaon. Pambaon. Tama-tama dahil kahapon ay opening ng classes. Alam mo, kung hindi lang nangyari yung lindol, ang assessment ng PNP ay generally peaceful. Kasi dito sa Metro Manila, mapayapa. Mapayapa naman talaga. Oo. Kaya, ayun. Hoping tayo na sana'y hindi na lumala itong trahedya. Manalangin no tayong lahat. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang atin hong Malakas promo kasamang Charm Fabcon Purple Eternity ay nasa barangay San Isidro, lungsod ng Parañaque. Kaya para ho doon sa ating mga listeners nakatutok at gustong manalo ng pambaon,
Alamin na ang tandaan nyo na ang ating word of the day ngayong Tuesday. Yes. Ang ating word of the day, Miss Kisses, ay Snob. Snob. Yan. Inisnob, parang ganon. Oh, inisnob. Hindi pinansin. Ano ang konteksto niyan? Kasi kahapon, inimbitahan ang 18 bagmen. Nandun naman sila. Pumunta naman talaga Sila. Kaya lang, inisnob. Oo. Inisnob yung Blue Ribbon Investigation. Oo. Nang Gatchalian Block. Yung sabi nga, consultative meeting. Oo. Inisnob. Ha? Ating word of the day ay snob. Para ho dyan sa ating mga kababayan sa Barangay San Isidro, Parañaque. Ito nyo ng word of the day at amtayin si Sherwin. Tsaka laksan yung Alfaro. radyo. Yes. Oras natin sa buong Pilipinas. 6:33 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon,
sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat. RH. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tuloy ang sa Netflix, ang ating binabantayang drama serye dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Miss Kisses. Sabi nga ni Ka Jerry, ano bang season na? At anong chapter na ba yan? Parang kung season ang titingnan natin, parang nasa Season season 2. 2. Ayun, Oo. pares tayo, di ba? Asa ikalawang season na ho ang ating sa Netflix. Mamaya ho atin hong babalikan yan. Pero kahapon, kapansin-pansin ho na, well, at least sabi nila pinutol yung consultative meeting. O yung Blue Ribbon Session. Dahil nga naman doon sa ilan nating mga problema. Kung iisipin mo, madam, marami pa talaga tayong dapat unahin. Yes, totoo naman yan. At saka hindi lang dapat unahin, siguro marami nakakaladkad dahil ho dito sa Senate impasse na ito. Na hindi na nga impasse ngayon. Bangayan na lang ito. Pero at least kahit papaano nakikita natin na functioning naman itong mataas na kupulungan sa ngayon. Pero malaman natin mamaya kung ano bang mga susunod na mga kabanata dyan. Pero in the meantime, sana nga makiisa sila, di ba? Yung mga ating mga kababayan dyan sa nangyayaring bayanihan na ito ulit Makikita na natin ulit yung mga susunod na hakbang ng ating mga organizations at iba pang ahensya ng gobyerno. Tiyak na magbabayanihan ulit para sa Mindanao. Ayun nga, kahapon ho ay medyo nag-cut short yung ating hong mga ganap sa Senado. Yung ating sa Netflix ay medyo naputol sapagkat kailangang paghandaan ng Senado, at least para doon sa block ni Senator Sherwin Gatchalian, itong pagtulong ho nila sa ating hong mga kababayan dito sa Mindanao. Ulitin lamang ho natin, mayroon ho tayo ngayong binabantayan at ongoing na response operations partner sapagkat umabot na sa 35 ang bilang ng mga napapaulap na nasawi dito ho sa Southern Philippines. Atin ho mga kababayan talagang hindi man baha lindol ang dumadali sa kanila hong mga pang-araw-araw hong buhay. Nalala ko last year yung kinover din natin yung sa Bogo, yung twin quake dyan sa Cebu. Ang kasama ko rin dyan si Cado de la Darrera. Kinabahan nga ako kahapon Baka ako ipapadala ka na naman, wala akong kasama ngayon. May bumulong na sa akin. Ay, bumulong standby daw, standby. Pero ito ho, seriously speaking, actually nagre-recover pa lang yung ating mga kababayan sa Katimugan. Ang lindol naman hindi lang siya doon sa kung saan yung epicentro. Oo. Yung epekto niya ay talagang ramdam kahit doon sa mga malapit. Lalo na kung mababaw ang isang lindol, malaki-laki ang sakop na pwedeng maramdaman yung mga pagyanig. At saka tama yung binabanggit mo kanina na siguro dapat ng wake up call ito na kung tayo ay nayayanig doon sa mga ganap sa politika, may literal na pagyanig na dapat tayong tutukan, lalo pat syempre yung ating mga kababayan ang pinakaunang hahanapin yan kapag ganitong klase ng crisis. Kung meron ba silang aasahan mula sa pamahalaan. At dapat yan ay manguna dyan yung ating mga mambabatas at mga opisyales ng pamahalaan na matiyak na hindi muna bangayan sa politika itutuon nila ng pansin. I-flex ba na hindi lang sila puro politika, hindi lang puro sa sloganeering at press conference mahuhusay,
kundi sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Mamaya ho, babalikan natin itong sitwasyon pa rin sa labas ng himpilan, kaugnay pa rin syempre ng lindol dyan sa Mindanao. Of course, ang ating panalangin at tulong ay para ho sa ating mga kababayan dyan. At syempre, balikan pa rin natin itong mataas na kapulungan ng Kongreso. 6:42. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Minus Jerry Baha at Anthony Taberna, kami pa rin ho ang inyong kasama ngayong umaga. Ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Naghain ng reklamong grave oral defamation si Senator Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 ex-bodyguards si dating Congressman Saldico na nagdawit sa kanya sa flood control scandal. Personal na nagtungo Senator Erwin sa Pasay City Regional Trial Court upang ihain ng reklamo laban kina Bernard Gumbam, Rosebert Waupan at Benny Bolomtate. Nalugat ito sa naging pagdinig ng Cayetano Black noong Huwebes na dinalawan ni Gumban kung saan direkta nilang pinangalanan si Tulfo bilang isa sa mga umunay tumanggap ng maleta ng pera bilang kickback sa flood control projects. Sa testimonya ni Nagumbam, 2 beses umano silang nag-deliver ng pera sa bayan ng senador kung saan una nilang i-deliver ang 2 maleta na naglalaman ng 20 million hanggang 50 million pesos. Mari namang itinanggi ni Senator Erwin ang paratang at iginiit na handa siyang kumprontahin ang Maleta Boys sa tamang forum. Samantala, magiging mas mainit at mas malaki ang mga pasabog sa susunod daw po na mga revelasyon ng 18 Maleta Boys kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, nasa 14 pang karagdagang testigo ang handang kumanta para pangalanan anya mas marami pang personalidad na sangkot sa anomalya. Git na ibaligod ang mga nauna ng testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico ay pasilip lamang at wala pa sa kabuuan ng lahat ng mga nangyayari. Teaser pa lang pala yan. Kala natin season 2 na. Teaser pa lang pala yarn. Bagamat hindi dinetalye, ay sinabi po ni Baligod na marami pa silang hindi na ilalabas na impormasyon at may hawak pang mga videos na galing mismo sa Maleta Boys. Bakit hindi pa inilalabas? Bakit kailangan na may patikim pa? Di ba?
Sa akin lang, kung talagang kailangan nyo nang ilabas, hindi na patikim-tikim. Yan naman ang point natin. Diba? Bakit kailangan ng paunti-unti? Nagmamadali tayo. Kung totoong para sa bayan ba? Oo. Ang layon nitong mga ito. Bakit may pagganyan-ganyan? May laban bawi ba eh? Oo, di ba? Hindi lang sila paunti-unti. May laban bawi rin sila. At saka, dapat siguro isampan nyo na yan sa proper forum, di Correct. ba? Di ba? For the longest time, ang kanilang hiling ay marinig sa Blue Ribbon Committee hearing. Pero naalala natin si Senator Ping Lacson noon. Ang gist siguro ng kanyang binabanggit, bakit natin bibigyan ng mikropono yung mga dubious yung personalidad? In fact, nagsimula na nagsalita na nga as early as February ang commandant ng Philippine Marine Corps at ang binabanggit, hindi nila pwedeng i-claim ang mga katagang once a Marine, always a Marine. Kaya ayaw bigyan sana ng mikropono. Bakit natin nga naman bibigyan ng sabi na natin bigat yung statement ng in the first place dubious sa mga personalidad. Pero ngayon na mayroon silang chance sa partner na pumarap sa tamang forum. Isang side lang ang gusto nilang pagsabihan ng kanilang mga nalalaman. Para sa akin may mga nagtatanong ikaw ba tawag dito, pabor ka ba na maimbestiga? Oo naman, di ba? Walang sino man sa atin ang ayaw na maimbestigahan kung may katotohanan ang mga issue na may kinalaman sa Maleta Boys. Correct, Pero sana kahit yung mga Maleta Boys sa dalawang panel, sana humarap. Kasi diba? ang lalabas nito, partner, wala, basta, parang mag-Facebook Live na lang sila, di ba? Kung hindi sila harap doon sa isang tamang forum. At saka natural lang, halimbawa, merong inaakusahan, natural lang na minsan ka-questionin, totoo ba yung sinasabi mo? Di ba sa isang korte, kahit naman doon sa mga naging investigasyon ng mga nakalipas na mga skandal, yung PDAF, di ba merong mga pagtatanong na parang nililigaw yung kung sino man yung testigo. Pero malalaman mo ang katotohanan kung pare-pareho pa rin ang sasabihin nila. At yan ang dapat nilang patunayan ngayon. Ang malupit nga nito, sa simula pa lang pare-pareho sila eh. Iisa yung affidavit eh. Saka nakakita raw ang iisa yung affidavit. Yun naman ang binabagit ng iba. Kaya ang ever patient na Armed Forces of the Philippines, nawawala ng kaunti yung pasensya at inulit yung kanilang pahayag na wag nyo nang pakiusap, sabi nga notice to media. Wag nyo nang tawaging Marines or ex-Marines. Bodyguard na lang o kaya Maleta Boys na lang, bagmen. Ay lang umaalma rin ng kanilang hanay. Bakit daw tinatawag na 18 kargador? Saan ba galing ang 18 kargador? Sa palasyo. Kay Senator Tulfo kahapon. Balikan natin yung issue na yan. Sabi ni Antonio Carrasco, Soldiers of Fortune daw. Tayo. Lahat ng pinag-iisipan para sa tama ang laban, hindi raw dapat sugod ng sugod. Hindi naman daw ang wisdom, sabi ng gano'n ni Roy Nieva. Kaya patikim-tikim lang. Kaya patikim-tikim lang talaga. Ganun ba dapat? Pero di ba nagmamadalita? Ang sa akin lang, totoo naman yon na kailangan. Pero kung sigurado ka sa akusasyon mo, ikaw ay nasa totoo at nasa katotohanan lamang, lalabas at lalabas yan eh. So, kung nasa katotohanan talaga sila, yan na. Ito na yung pagkakataon, patunayan. Ang kailangan lang naman nila kumbinsihin ang ating mga kababayan na hello, kami po ang totoo, ito ang mga ebidensya. Siguro dapat ang kumbinsihin din ay batas. Oo, kasi isa pa yan. Kung magiging na lang tayo, appeal to the public, talagang yan ang mga moves ng mga appeal to emotions ang atake. Mag-Facebook Live, magpa-press con, gumawa ng claim. Wala akong sinasabi na pinapatungkulan na personalities, pero kung hindi harap sa tamang fora, di ba? Kaya lang sasabihin naman din kasi nito ng Cabinet ni Levy Baligod, inihain na nila sa ombudsman itong mga reklamo nila. Sana na lang daw ay maimbestigahan. Sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, bakit kasi ini-invite pa kami dyan sa Blue Ribbon? Kami na nga nag-iimbestiga di ba? Ay, binabati natin mag-asakang reporter, ginawaran ng Lifetime Achievement Award para sa Innovation and Advocacy in Sustainable Agriculture and Urban Gardening. Ating kasama sa hanap buhay si Sir Mer Lyson, columnista ho ng Filipino Star ngayon, na television host.
na isa ring agri-entrepreneur at urban farming advocate. Ayon kay Ambassador Doc Maria Elisa Lorenzo, President at CEO ng Dangal ng Lahing Pilipino Star Award 2026, natatangi ang kontribusyon ni Ginoong Laison sa pagpapalaganap ng makabagong agrikultura, urban gardening at sustainable farming practices sa bansa. Sinabi ni Ambassador Doc Lorenzo na ginamit ni Laison ang kanyang sipag, talento at diskarte upang maihatid sa milyong-milyong Pilipino ang kahalagaan ng agrikultura bilang susi sa seguridad sa pagkain, kabuhayan at pangmatagalang kaunlaran. Iginagawad kay Laison ang pagkilala, iginawad kamakalawa ang award sa Lime Resort Hotel dahil sa natanging programa, inobasyon at walang sawang paglilingkod para magkaroon ng masagana, luntian at sustainable na kinabukasan ng sambayanan. Kaya naman congratulations kay Mr. Mer Laison. Babalikan natin ang ilan pang mga balita at issue dito sa DZRH 2x2 minus Jeribat Anthony Taberna. Kami pa rin ang inyong kasama. Ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. 7 minuto bago alas 7 ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po siya ang Lupamona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Lupamona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bar. 6:58. Balikan natin ang sitwasyon sa Kamindanawan. Kasunod ho ng magnitude 7.8 na lindol dyan ho sa may coastal area ng Sarangani Province. Ayon ho sa DOSTP books, halos 1,000 aftershocks na naitatala. RH5 Val Gonzales. Val. Kuya Edel, nasa kabuang 989 na ang bilang ng mga aftershocks na naitatala matapos ang malakas na lindol na yumanig sa karagatang bahagi ng Sarangani sa Davao Occidental. Ito ay batay sa pinakahuling update na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ngayong alas 6 ng umaga. Sabi ng PHIVOLCS, ang pinakamalakas na na-record ay 6.7 magnitude habang 1.3 magnitude naman ang pinakamahina. Sa tala ng PHIVOLCS, 20 sa mga pagyanig ang literal na naramdaman ng mga residente habang 289 sa mga aftershocks na ito ang natukoy ang location o ang pagyanig na may sapat na datos. Paliwanag ng PHIVOLCS, kalimitang nararamdaman ang mga aftershocks matapos ang malakas na lindol na maring magtagal ng ilang linggo o maring umabot pa ng ilang buwan. Batay sa record ng NDRRMC, umabot na nga sa 35 katao ang namatay, 4 ang nawawala, habang nasa 144 naman ang nasugatan dahil sa 7.8 magnitude na lindol sa bahagi ng Davao Occidental kahapon ng umaga. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Sabi nga ng report ni Val, partner, hindi lang weeks, maaring months pa tumagal yung aftershock diyan sa Sarangani. Ang pinagpapasalamat natin, yung tsunami ay halos kung hindi man 1 meter lang yung itinaas. Yung pagtaas ng araw na naobserbahan diyan sa area. Oy, bago tayo tungo sa iba pa nating mga balita, paalala lang natin yung mga nais po na magdonasyon dito sa earthquake na ito, dito sa nangyari sa Mindanao. Meron pong bukas po ang Operation Tulong, MBC Operation Tulong para sa inyo pong mga donasyon. Ang aming pong Metrobank account. Ayun. MBC Operation Tulong Incorporated. Yan po ang account name sa Metrobank yan, ha? Naka-flash yung ngayon sa RHTV. Yes. Ang numero po ay 640-7640-086412. Habang sa BDO Peso account ay MBC Operation Tulong Incorporated. Yan po ang account name at ang account number ay 000-508-03 5635. Doon sa mga hindi po nakasunod, maaari pong puntahan ang aming FB page, DZRH News. Naroon po nakapaskil po yung aming account number at account name. At saka sa mga nakatutok ngayon sa RHTV, ay naka-flash sa amin yung QR code. Ayan, maaari nyo hong i-scan para doon sa mga nais mag-donate via digital platforms sa atin hong DZRH MBC Operation Tulong para doon sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Pilipinas ang oras. 7:01. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
balita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide, at netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat po nating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo, narito na ang mga pangunahing balita. Paggalaw ng Cotabato Trench, dahilan ng malakas na lindol sa Mindanao, halos 1,000 ng aftershocks ang daitala. Mga mag-aaral sa Mindanao na iligtas ng flag raising ceremony sa gumuhong mga school building sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol. Armed Forces of the Philippines binabantayan ang isang 6x6 moving structure na nakita sa loob ng Baho de Masinloc. 18 Maleta Boys dumating sa Senado ngunit inisnab ang Blue Ribbon hearing. Tumambay lang sa office ni Senador Robin Padilla. Senator Erwin Tulfo mag-i-inhibit sa flood control probe ng Blue Ribbon Committee. 2 student athletes ng Ateneo patay matapos malunod sa Aurora. Yan ang headlines sa ating mga pangunahing balita. Ngayong araw ng Martes, 9 tayo sa buwan ng Hunyo taong 2026. Kami ang inyong tagapagatid balita. Sa ngalan ni Katunying, Anthony Taberna at Jerry Baha, ako po Kisas Habson. Ako naman, si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Standby sa ating malakas promo, kasama pa rin natin si Sherwin Bata Alfaro. Puntahan muna natin itong Maasim Sarangani, kasama natin ang kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, si Sir Mario Dinane. Sir Mario, welcome ho sa DZRH. Kumusta ho kayo dyan? Good morning po, sir. Opo. Hindi ho kagandahan yung mga umaga natin mula ho nung kahapon. Kumusta ho kayo dyan, Ka Mario? Medyo okay na, sir. May mga aftershocks pa na nararamdaman hanggang sa mga oras na to? Opo, sir. May aftershock. Hanggang gabi. Hanggang gabi. Paano yung ating mga kababayan na siyempre yung panganib o yung pangamba, partner, kapag after ng lindol? Lalo na sa gabi. Lalo na sa gabi, yung sila'y manatili sa loob tapos gumuho yung kanilang mga estruktura. Marami ba tayong mga kababayan na evacuees o sa labas ng kanilang bahay tumitira muna o nanunuluyan? Kahapon po, after ng earthquake, lahat po ng mga tao na nakatira sa tabing baybayin, nagsilikas po lahat yung 12 coastal barangay paakyat sa bundok. Papunta sa high ground po. At pero sa ngayon po ay nandoon pa po sila sa kung saan sila pumunta after lumikas? Kahapon po, nakabalik na po kahapon after nag-declare po yung PGOX na tip na po sa tsunami threat. Lifted na po ang tsunami threat kahapon po. Kaya lang, may babalikan ba sila, Ka Mario? Dahil mayroon pa tayo aftershocks eh. May babalikan ba sila mga bahay? Yung iba po natakot, nagsibalikan sa evacuation center po. Diyan po ba sa area nyo, sir, gaano kadami sa inyong pagkakaalam yung mga nasirang bahay o napinsala, nagkaroon ng bitaka na hindi mo na po pwedeng uwian? Bali, sa ngayon pa po, wala pa po kaming mga update po kasi hindi pa po nag-report yung ibang barangay. Kasi kahapon po, ma'am, wala pong signal. Walang kuryente. Hanggang ngayon, ma'am, wala pa pong kaming kuryente. Signal lang ang meron. Alas 5 na ng gabi, nabalik ang signal. Pero sir, binabanggit mo, may mga barangay pa pala kayong hindi na-account. Ibig sabihin, hindi nyo pa nasisilip yung sitwasyon. Opo, sir, kasi yung mga
puro lahat po apektado kasi sir eh. Pero ngayon po, mag-conduct na po kami ng Ardana, Rapid Damage Assessment and Need Analysis. Ibig sabihin, ka Mario, doon sa mga barangay na iyan na hindi nyo pa naabot dyan sa Sarangani, even yung mga casualties or potential casualties, hindi pa natin nasisilip. Yung mga casualty po, mayroon po tayong 3 na injured. Then wala pong fatality. Ayun. Mayroon po tayong 145 na household na nag-evacuate. Total of 508 individuals na dito sa evacuation center. Kahapon po, may natira pa po dito na 200 plus na mga evacuees. Yung po bang mga barangay na hindi pa po nakakapag-report sa inyo o hindi nyo pa po nasisilip, ano po ba yan? Malalayo, liblib na hindi kakayaning abutin na sa pamamagitan ng sasakyan na? Ma-reach po ng mga sasakyan. Kaso po, kahapon may advisory ang T-Box na may tsunami threat. Kasi yung lugar namin, ma'am, nasa coastal. baybayin po. So, bawal mo nang puntahan. Opo. Sir, binabanggit mo nga dahil nga may tsunami threat tayo kahapon, dito sa Camp Aguinaldo ang dumating na report sa amin ay may naobserbahan na pagtaas ng tubig kahit papaano, mga more or less 1 meter. Anong obserbasyon nyo dyan? Nagkaroon ba ng ganon sa Sarangani? Opo, nagbaba yung tubig, tapos mga ilang segundo, nagtaas yung tubig. Mga 1 meter, sir, ganun. Pero wala namang... Pero nagbalik na normal din kaagad. Oo, hindi naman naka-apekto. Wala namang casualty dahil dun sa tsunami. Walang casualty. So, masasabi po ba natin na sa area nyo po, manageable ang sitwasyon lalo na sa ating mga kababayan? Opo, na manageable na po. Pero mga gaano pa karami, sir, para lang bigyan kami ng larawan, gaano pa karami yung mga kababayan natin na hindi nyo pa naabot doon sa mga barangays na binabanggit nyo? Sa ngayon, sir, ngayon pa po kasi kami mag-assessment ngayong araw. Apuntahan namin, mag-conduct kami ngayon ng Ardana. May nagpunta na ba dyan sa area nyo na mula sa national government agencies? Kasi yung ilan sa mga cabinet secretaries natin lumanding na dyan sa Mindanao kahapon. Dito po sa amin, wala pa po mga cabinet secretary po, sir. Baka ngayon siguro, sir. May mga NGOs na po na nag-inform na magpunta sila dito ngayong araw. Ano pang nasa inyo pagkakataon, Kamario, ano pang tulong ang pwedeng nating maihatid mula dyan o para dyan sa inyo, sa inyo pagkakataon para manawagan? Yung ibang mga kababayan namin, sir, pag-uwian na, bali, nag-advise kami na yung may mga damage na mga bahay na di pwede mauwian, dito muna sila sa evacuation center. Pero yung iba nagsipag-uwian na kasi, sir. Nasa ilan na lang ho yung mga pamilya na naandyan sa evacuation center again? Mga nasa 50 plus na pamilya, pero ngayon mag-uwi na ito ngayon, ma'am. Okay. So, pero sila po yung nabigyan ng kumbaga ay sapat na tulong, kit, ganyan. Emergency kit. Food packs. Opo, nabigyan po sila po. Tsaka importante, Kamario, sa inyo manggaling dahil kung pipiliin man ng ating mga kababayan na manatili pa rin sa mga evacuation center, bukas pa rin naman yung evacuation center. Kasi ang paalala ng PBOX at UST... bukas po dito yung evacuation center natin, sir. Ayun. Kasi ang paalala ng authorities natin, dapat masuri pa ng husto yung mga structural integrity ng mga bahay. Hindi naman siya nananakot. Mas mainam na naligtas. Baka kasi may aftershock, tapos saka gumuho yung ilan. Opo. Ngayon, sir, mag-conduct kami ngayon ng rapid damage assessment ngayong araw. Kasama yung joint team po yan, sir. Bureau of Fire, Engineering, DSWD. Ngayong araw, mag-conduct po kami ngayon. Kasama yung INDRIM. Ingat po kayo, Kamario, at may kibalita po kami. Thank you. Okay po. Maraming salamat po, sir. Si Sir Mario Dinane, ang opisyal na MDRMO dyan sa Maasim, Sarangani. Pangunahing balita!
Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Samantala, puntahan na natin at may winner na si Sherwin Alfaro. Sherwin? Magandang umaga, Kisses at Edniel. Ito na nga ang ating winner sa DZRH Malacash promo dito sa Barangay San Isidro, Parañaque City. At huling-huli natin habang nagja-jogging, ito mahilig makinig ng radyo at tumutok sa YouTube. Itong si Tatay, magandang umaga po. Magandang umaga rin. Pangalan niyo po? Nemesio Constantino. Si Tatay Dionesio? Nemesio. Nemesio Constantino. Ang ganda naman ng pangalan. Unique. Saan po galing yan? Sa province of Marinduque. At taga Marinduque. Yes. At ngayon po, anong pinagkakaabalan nyo araw-araw? Pumapasok pa rin minsan sa trabaho. Kaya lang, walang panggas ngayon. So, ngayon magkakaroon ka na ng panggas. Dahil nahuli ka namin na nakatutok sa DZRH. Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2 meron kang 1,000 pieces. Thank you DCRH. Ay, saan ba nagtatrabaho si Tatay, Sherwin? At saka pa-jogging-jogging na lang ngayon eh. Oo. Sa Quezon City, ma'am. Quezon City. Ano ho? Layo? Amoranto Street. Oo, mula dyan sa Parañaque, binabiyahe ni Tatay hanggang Quezon City. Ano sir, nagmumotor kayo o nagko-commute? May bigay ma'am ng paggamit ang company, service. May service. So... Kailangan lang Pero hindi pakargahan. magamit kasi walang gas. papagas. Na-short sa gas ngayon. At least ngayon. At least ang company may At least pa-service. makakapasok kayo. At least makakapasok na ako kasi may binigyan ako nila ng 1K for diesel. Diba? Kung kahapon, first day, ngayon second day, papasok na kayo. Iba yun. Mayroon Mali. akong 1K. Ano ba trabaho ni Tatay? Papasok na kayo sa school. Ay, hindi sa school. Trabaho. Trabaho. Mali. Trabaho pala to. Teka lang, Sherwin. Mag-aaral ulit si Tatay. Ay, para hindi mo mapagkamalan, ano ba trabaho ni Tatay? Nasa sales, ma'am. Sales. Big time pag mga sales eh. Tay, pahingin naman kami ng baka may 1K ka dyan. Doon nga lang kailangan may sales para makakuha ng komisyon. Pag wala rin. Ayun. Paano ka makakuha ng sale? Pa-jogging-jogging ka dyan, Tatay. Kaya, ayan na, si Sherwin. Maaga pa naman, sir. Ayan na, si Sherwin. Ayan na si Sherwin. To the rescue. Dahil may panggas na tayo ngayong umaga, kailangan makuha nyo rin yung ating medium component kapag nasagot nyo yung ating word of the day. Ang word of the day is snub. Parang snub lang. Snub kayo ngayon kasi may panggasolina na si Tatay ni Mel. Yes. Congratulations, Tatay. Papasok na ako. Yun. Ingat po kayo. Papasok na si Tatay ni Mesyo. Dahil dyan nakuha niyo ating medium component. Atid sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin iuwi na grocery. Yan, galing yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, pagkatapos mag-jogging, dapat ang damit labhan gamit ang Charm Popcorn, Bangong Kabloom, ang Charm Popcorn, Purple Eternity. Yan, para sa inyong labahan. At syempre, speaking of labahan, lalaban gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabagong DZRH t-shirt. Okay, thank you DCRH. Thank you, Tatay. May Ingat po. nagpapahabol, Sherwin. May nagpapahabol daw. Oo. Ano daw bang binibenta ni Tatay? Plano yatang bumili. Thread, ma'am, sinulid sa mga garments. Thread, mga damit-damit. Talagang nando sa linya ng pakikinig dahil yung mga nagtatahi ng mga damit, gumagamit ng thread, mahilig din makinig at manood ng DZRH. Yes, sir. Yes, ma'am. Wag lang magtatahi kapag nakikinig ng Gabi ng Lagim. Magulat, matusok. Hindi magkanda tusok-tusok ng mga daliri, no? Anyway, congratulations kay Tatay. Joker ka raw, Ednil. Sir, ingat po kayo, Tay. Thank you ho.
Thank you, DCRH, sa mga lahat ng anchor dyan. Ako, maraming salamat Ate Nemesio. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DCRH. Baka kayo susunod nating winner sa DCRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Sherwin Alfaro at congratulations kay Tatay Nemesio dyan ho sa may Barangay San Isidro, Lungsod ng Paranaque. Oras natin 7:17 ng umaga. This time check is... Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fox ang Cotabato Trench bilang pinagbulan na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. Ayon sa ahensya, ang Cotabato Trench ang nagkaroon ng paggalaw noong 1976 din at nagdulot ng malakas na lindol na ikinasawi ng nasa 8,000 katao noon. Ayon sa PHIVOX, aktibo ang Cotabato Trench na lumilika ng mga serye ng pagyanig kabilang ng mga naitalang seismic swarm sa Sultan Kudarat mula nitong Enero hanggang nitong nakalipas na buwan. Samantala, halos 1,000 nang naitalang aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Gayunman, sa panayam ng DZRH kay Dr. Teresito Bacolcol, Director ng PHIVOX, mula sa nabanggit na bilang ay 18 dito ang naramdaman, kabilang ang pinakamalakas na nagdulot ng magnitude 6.7 sa Balut Island. Binanggit naman ni Bacolcol na ang paggalaw nga na bunsod ng Cotabato Trench. Pinawi naman ng PHIVOX ang pangamba na posibleng mag-trigger ito sa paggalaw ng iba pang trench sa bansa. Other trench hindi po kasi malalayo po yung Philippine trench sa eastern side and yung Sulu trench naman yung on the western side. Hindi po ito mag-trigger ng movement ibang trenches. Si Director Teresito Bacolcol ng PHIVOX. Pagbabalik ng kuryente sa mga lugar na nilindol sa Mindanao, pinapaspasan na ho ng Department of Energy. Detalye mula kay RH15. Giselle Ricafort. Giselle? Pinapaspasan na ng Department of Energy ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nagkaproblema yung 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na private distribution utility at 8 electric cooperative sa region. Pero 2 planta na raw sa mga ito yung naayos na ngayon. Partially restored yung isang transmission line doon, habang balik online naman yung 4 na private distribution utility at 7 electric cooperative. Ang Socoteco naman, sinabi ni Garin, total power interruption o blackout pa rin hanggang ngayon. Sa initial report, nararanasan yung power interruption sa mga lugar sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao at mga kalapit na lokalidad. Nagpadala na ang DOE sa koordinasyon sa National Electrification Administration at National Power Corporation ng mga rapid response team para sa power restoration. I-deploy na rin ng ahensya yung emergency task force kapatid kung saan ipinadala yung mga line worker mula sa non-affected electric cooperative sa mga inuga ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Pinapaprioridad din ng DOE sa mga apektadong distribution utility yung restoration ng kuryente sa mga kritikal na pasilidad kagaya ng mga pagamutan at mga evacuation center.
Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Libo-libong mga mag-aaral ang nakaligtas mula sa panganib ng malakas na lindol na tumama sa Mindanao dahil karamihan sa kanila ay nasa open field at wala sa loob ng mga silid nang mangyari ang pagyaniga. Patay sa mga reporta sa kalagitnaan ng flag-raising ceremonies para sa unang araw ng pasukan ng mga estudyante na ang gumuho ang ilan sa mga school building. Sa ulat ng PBOX, bandang alas 7:37 ng umaga kahapon, yumanig ang magnitude 7.8 na lindol na unang naitala sa magnitude 7. Kaugnay nito, bagamat kabubukas pa lamang ng klase, agad sinuspend ang pasok until further notice sa mga apektadong paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Pangunahing balita! Agad naman na nagsagawa ng assessment ang Department of Public Works and Highways sa mga napinsalang istruktura matapos sa magnitude 7.8 na lindol. Sa panayam ng DZRH kay DPWH Secretary Vince Dizon, ilang kalsada ang kanilang binisita at sinuri, gayon din ang mga ospital at paliparan. Kasabay nito itiniyak ni Dizon na habang ina-assess ang iba pang istruktura, sisimulan na rin ang pagkukumpuni sa mga nasirang kalsada. Ngayon ang priority natin, kagabi nagsimula na po ang mobilization ng mga equipment natin sa mga tauhan para masimulan na yung repairs sa mga critical na tulay. Halimbawa po dito sa General Santos San Jose Tiboli Road na naputol at meron din pong isang tulay sa South Cotabato at mga ibang mga kalye sa Sarangani. So, tuloy-tuloy po ang trabaho hanggang ngayon para tuloy-tuloy ang pagbubukas po natin ng mga kalye at tulay. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Pangunahing balita! Ilan pa ang mga balita at issue sa ating pagbabalik dito sa mga pangunahing balita. Oras natin 7:28 ng umaga. This time check is... Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Sa
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHD. Naray Sibayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Minus muna sa ating mga kumbatsero. Kami ho ngayon kasama ngayong umaga. Ako po, Kisses Hubson. Ako naman si Adniel Parrosa. Kapag sinuri nyo ho, binisita ngayong umagang ito ang website ng Senate of the Philippines. Ang kanilang URL ay senate.gov.ph. Yun ang pinaka-website, partner. Ang makikita nyo sa listahan ng mga senador ay opisyal na hong pinangalanan bilang Senate President Pro Tempore, si Senator Win Gatchalian. Nandito na rin yung bagong posisyon, designation ng mga members of the majority bloc such as Senate Majority Leader, si Senator Juan Miguel Zubiri. At ilan pa nating mga kasamang senador. Unang-una, banner na banner dito si Senator Win, Senate President Pro Tempore. Yun ang itatawag natin sa kanya, partner. Senate President Pro Tempore. Nasa ating linya ang Acting Senate President para dun sa kanilang block. Pero officially, Senate President Pro Tempore. Senator Win Gatchalian, sir. Welcome mo sa DZRH. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning sa inyong dalawa. Magandang umaga. Sir, bago natin puntahan yung update sa inyong Senate Flix, yung atin hong binabantayang drama dyan sa Senado, ayaw mo nating tawagin ganun. Pero kahapon, sir, nagkaroon ng bahagyang, sabi na natin, consultative meeting, sabi nga ni Senator Kiko, doon sa Blue Ribbon. Pero medyo kinat short dahil doon sa event sa Mindanao. Kumusta ba yung preparation, sir, ng higher chamber para doon sa pagtulong sa ating makababayan following this magnitude 7.8 na lindol? Tama, nakafocus tayo ngayon dito sa pagtulong ho natin sa ating mga kababayan sa Mindanao. For 2026, sa kabutihing palad, merong malaking allocation ang NDRRMC Fund. Meron tayong almost 20 billion para sa reconstruction na pwedeng gamitin ng national government para sa reconstruction ng mga nasirang gusali doon. At pagdating naman po sa
pagtulong sa local government units, meron almost mga 50 billion naman, no? Doon sa tinatawag nating Local Government Support Fund. So ibig sabihin, pwedeng diretsong tulungan ng mga local government sa kanilang reconstruction efforts. Sa mga information na nakuha ko, may mga kausap ako on the ground, mga local government units. Tumatakbo naman ang GenSan, tumatakbo naman ang mga LGUs doon. Pero marami talagang structure ang nasira, especially mga hospitals, dapat matulungan natin. May balita, Senator Win, from the Palace sa Malacanang na medyo hindi muna makikipagsabayan si Presidente Bongbong Marcos. Hayaan niya yung key cabinet officials na pumunta roon at pangunahan yung response operations. Sa inyo ba, sir, sa Senate ay may bala kayong bumisita rito sa ating mga kababayan? Yes, nagpre-prepare kami para bumisita. In fact, kahapon nga kaya nahinto ng maaga yung hearing kasi nagkaroon pa kami ng meeting at nagko-coordinate rin kami sa mga agencies para tingnan kung ano yung tulong na pwede nating madala. So within the week ay ako personally nagpaplano rin pumunta doon and yung mga ibang kasamahan natin ay bibisita rin. So kahapon po ay nagkapulong-pulong na yung Senate majority o may iba pa pong bang sumama sa pulong ninyo para doon sa pagpunta nyo po dyan sa Mindanao? Nagpaplano yung Senate majority na pumunta. Nagpo-coordinate kami ng aming mga schedules at importante rin yung tulong na pwede natin maihatid. Ang ating bagong finance chairman, si Senator J. Versito, ay inuumpisahan na rin yung pakikipag-coordinate sa lokal, no? Sa mga local government units para kung ano yung mga pwedeng maitulong doon sa reconstruction efforts. Sigurado ako ang pinakamalaki ditong pondong gagamitin ay yung reconstruction dahil nabalitaan namin may mga kalsada, tulay, yung schools, no? Nakita natin daming schools na damage. Ang pinaka inaalala ko ay yung mga schools dahil alam naman natin may shortage na tayo. Kung masisira pa marami sa ating mga schools, lalaki yung shortage natin. So, isa yan sa mga binibigyan natin ng pansin. Ikaw, sir, for the longest time, may Basic Ed Committee chairperson sa Senado. At well, bilangit mo na nga yung classrooms. Ano pa siguro, sir, yung mga nakikita mong mga pagtugon na dapat i-prioritize sa sektor na yan? Dahil opening pa lang tayo ng klase. Oo nga pala. Oo. Kahapon, first day of school opening. No, first day kahapon at sa mga videos na nakita ko may mga schools na nasira. I'm sure hindi pa kasi napupuntahan ng ibang liblib na lugar, no. So importante na mag-ingat tayo pagdating sa schools dahil hindi natin pwede isalang-alang ang ating mga mag-aaral. So iintayin namin yung official report from DepEd. Ang kagandahan naman this year malaki ang pondo na inilaan natin sa school buildings, no. Almost close to about 80 billion pesos para maihabol natin yung pagkukulang natin. So, nakikita ko naman na hindi magiging problema ang pondo dahil this year, malaki ang pondo na inilaan natin sa school building construction. So, merong pwedeng paggamitan ang DepEd sa pagkukonstruct. Good news yan, Senator. Kaya lang... Good news yan. Yung mga pondo na yun kasi ay talagang para... habulin yung mga problema pero sa ngayon wala tayong choice kundi gamitin muna yung pondo para sa reconstruction at para hindi maputol yung pag-aaral ng mga bata. Pinag-usapan tuloy namin ni Ms. Kisses dito. Ang tulog ba na ito ng Senado ay galing lang sa majority o welcome ang minority? Galing to sa Senado. Ito ay budget ng national government na inaprubahan ng Senado. So lahat to ay kasama dito, buong Senado. Walang majority minority, no, buong Senado inaprubahan yung budget at kaya ito para sa taong bayan. With all due respect, sir, yung kabilang block ay medyo naimbitahan po ba natin para makisali sa ating meeting at para makasama kung ano pa yung mga ideas na pwede nilang ibahagi para sa pagtulong natin sa Mindanao? Sabi ko nga bukas yung aking tanggapan at pinto para kay kaninong senador at nakikipag-usap tayo on a regular basis with different senators tungkol dito. In fact, humingi rin tayo ng mga ideas at suggestion kung paano matulungan yung mga kababayan natin sa Mindanao.
So yun ang ating focus right now, no? Tulungan ng mga kababayan natin sa Mindanao, makita mismo yung sitwasyon doon at tinitignan ko nga, rin-review ko kasi bilang dating finance share, meron naman tayong idea kung saan kukunin yung pondo pero tinitignan namin kung ano pa yung mga natitirang pondo kasi half the year na. No? So yun naman ang aming kumbaga i-coordinate kung ano pang pondo ang pwede nilang magamit. Ayun. So sa at least sa ganito paraan yung pagtulong, hindi na kailangan senator ng joint signatory. Ako po Ay, hindi na. Kailangan na kailangan mabilis lang yung pagtulong natin doon at dahil nga alam niyo this year marami sunod-sunod yung kumbaga yung mga issues o problema na pang-ekonomiya na nakita natin, no? Una yung pagtaas ng presyo ng langis. Ngayon El Nino as we speak, no? Yung super El Nino at meron na tayong lindol ngayon. So pag-aralan din mabuti kung kakailanganin ng supplemental budget para ma-reallocate yung ibang mga pondo sa pagtulong dito sa mga tinamaan ng tatlong mga problemang ito. Nabanggit na lang din po yung joint signatory, sir. Meron daw pong iniaalok na suhestyon na power sharing dyan sa mataas na kapulungan. Power sharing Well, ang doon sa June 3 session, klaro kung sino ang hinalal na Senate President pro tempore at klaro rin kung sino ang dinesignate at acting Senate President. No? So klaro naman doon kung sino po ang mga dinesignate at hinalal. At tayo po yun, isa lang. No? So kaya hindi ho posible yung power sharing dahil isang tao lang po ang hinalal. Mahirap naman ng power sharing na isang tao lang daw, sabi ni Senator Win. Senator, itong binabanggit na ito ni Senator Alan Peter Cayetano ay nandoon sa konteksto na pending daw the resolution from the Supreme Court. Meron bang nag-file na in the first place ng apela sa SC na resolbahin itong power struggle dyan sa Senado? Kung maaari natin tawagin gano'n. Wala pa kaming natatanggap sa Supreme Court any request to comment or any request to file documents. Wala pa kami nakukuha. Pero sa bahagi nyo, sa block ninyo, wala kayong initiative to do that? Wala pong initiative na gano'n. Ayun. At isa pa pong nais naming malaman na tayo ho ay naka-break ka. So, tayo ho ba ay napag-usapan napagdesisyonan kung magkakaroon ng special session sa mga susunod na araw? Yun ay patuloy naming pinag-uusapan at kinukonsulta ko po yung ating mga kawani sa Senado kung ano yung mga nakabinbin na mga batas at dapat tapusin. Isa sa mga mahalagang nakabinbin ay yung promotions ng 5 general. Na hindi ho kasi na hindi na-tackle nung huling mga araw dahil nga walang session. At kung hindi ho sila mapropromote, hindi na ho nila makukuha yung kanilang mas mataas na rango at makaka-apekto yan sa kanilang pension. So, importante na ma-promote sila at importante rin dahil itong mga general ay matagal na inialay yung kanilang mga buhay sa ating bansa, no? 30 years, 40 years at karapat-dapat lang naman ibigay yung kanilang pinaghirapan. Kausap lang namin kagabi, Senator Win, si General Romeo Browner sa isang event dyan sa Camp Aguinaldo. Yan ngayong pinag-uusapan namin. Although, confident sila doon sa side nila na, magko-continue yung function ng military. Kaya lang, pag si Defense Secretary Gibo Teodoron tinanong, ang binabanggit niya, partner, Senator, may epekto itong malaki doon sa AFP na sense na yung generals pala na yan, Senator Win, ang hawak nilang units ay mga nurturing units na nakatutok sa external defense ng ating bansa. Correct. At yan kasi para sa akin, kumbaga, pinaghirapan nila yan at inialay nila yung buhay nila sa ating bansa. So, kailangan ho talagang mabigay yung karapat-dapat para sa kanila. No? At kaso lang, hindi nga nagkaroon ng 3 araw na session, kaya hindi ho na
pag-usapan ho yan. Pero yan ay isang bagay na ilalagay ho natin sa special session. Yan ang isang bagay na pinag-aaralan namin kung paano po ilalagay sa special session. Oo, may pag-asa pa. Oo. Samantala ng isang araw. Pag-aaralan natin ang commission, iba kasi yung struktura ng Commission on Appointments, pero yan ay pinag-aaralan namin ngayon. Senator Gatchalian, na yung nung isang araw hoy merong mga binabanggit si Senator J.V. Ejercito na posible nang magkaroon na ng maabot yung 13. Ayan, para daw magkaroon na ng formal na botohan para sa Senate President. Ito po ba ay naamoy malapit na, naaamoy na kasi marami nang lumalabas na mga haka-haka, sir eh. Mas maganda siguro siya na lang ang tanungin, ano? At mas maganda yung information ni Senator JV pagdating sa ganyan. Sa inyong bahagi, wala pa kayong naamoy, sir. Naamoy. Natatawid ba ako? Mas maganda siya, tanungin na lang. Sir, sandali. Binabot kasi ng kabilang bahagi doon sa minority block na tama ba? Ngayon ang ang issuance daw ng notice of pre-trial para doon sa impeachment. Itong powers surrogate sa Senate, paano siya nakaka-apekto ron sa at least yung timeline ng ating paparating na impeachment trial? Well, susundan natin yung timeline na napag-usapan noon sa caucus at tuloy-tuloy naman yung paghahanda para sa impeachment. Kaya lang binabanggit ni Senator Cayetano, partner, siya pa rin daw ang tatayong presiding officer. Hala. How do you resolve that? Dito klaro naman na ang Senate President ang tatayong presiding officer. At in the absence of the Senate President, yung acting Senate President. No? So by operation of our rules, tatayong presiding officer ay yung acting Senate President. Ayun na. At isa pa po, mapuntahan ko lang yung Senate Blue Ribbon Committee sa mga susunod na araw. Inaasahan po natin at inanunsyo naman nila na magkakaroon muli daw ng Senate probe ang Blue Ribbon Committee sa flood control sa panig po nila. Ito po ba ay papaano po ang magiging strategy po o ang hakbang po ng... Magkakatulakan ba ulit, Senator? Oo, tsaka kung papapasukin mo ba? Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. At siya lang po ang pwedeng mag-deklara kung kailan po ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee. Pero po may mga inimbitahan po na mga resource person. Ito po ba ipapapasukin sa Senado given na ang mga pumapasok lamang po ngayon sa Senado ay yung may mga may mga probe o hearing na ginagawa? Mas maganda ho, ang unang-una ay ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. So ang ibig sabihin po, siya po ang tamang tao para mag-issue ng mga notices, kung sino po ang mga imbitado at ano po yung direksyon ng mga ng hearing. Kung wala po siyang in-issue, then wala hong hearing. Pero sa inyong bahagi, sir, last na lang on my end, anong order natin sa Office of the Senate Sergeant at Arms? Yan. Ang importante ho kasi ngayon ay kaayusan at proteksyon ng Senate premises. At importante rin yung kaayusan at proteksyon ng mga empleyado. Importante rin at kaayusan po ng aming tanggapan. Hindi lang ho natin pinoprotekta isa o dalawang senador. 24 na senador po ang pinoprotektahan ho natin. At halos 2,000 kawani. No? At importante, ang aking priority ay protektado ang ating mga empleyado at lahat ng senador, hindi lang ilan. At meron ho kami mga information rin na nakukuha, no? Katulad sa NBI na meron po mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kaya nakikipag-ugnayan rin kami sa mga intelligence agencies, lalo na sa NBI, para tuloy-tuloy po yung aming information at intelligence gathering. Pero ang priority namin ngayon ay seguridad ng 24 na senador at seguridad ng 2,000 kawani po ng ating institusyon. Binabagit mo, Senator, may banta sa Senate premises. Ulit, maghigpit ba tayo ng security? At saka saan galing yung banta na yon sa security natin? Ayon sa NBI, meron kaming, di ko lang ma-disclose, no? Pero merong mga intelligence na ipinasa ho sa atin at sa mga senador na rin ang NBI na merong banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kailangan ho kami mag-adjust ng security efforts. No? Kailangan ho talagang
maghigpit at mag-adjust pa ng mga security protocols, no? Dahil nga ayaw natin may mangyari ulit, no, sa ating mga empleyado at sa mga senador. May emergency o biglaang meeting sa Camp Crame last week. Ang isa sa mga natakil, yung report na allegedly ay may magi-storm daw sa Malacanang Palace by June 12. May kaugnayan ba yan dito, Senator? June 12 din ba yan? Ayaw ko muna sabihin sa publiko, no, pero ito yung mga information na ipinapasa ho sa amin at intelligence information na ipinapasa ho sa amin para makahanda rin tayo. Hindi ho tayo pwedeng maging kampante. Dahil kung may mga ganyan intelligence information, dapat ho seryosohin. Yes. At lahat ng banta ay dapat ho seryosohin. Kaya nag-a-adjust rin ho kami. At ang Sergeant at Arms rin po ay nagbibigay rin po ng, inaayos, no, yung security protocols ho sa loob. Lastly na lang, sir, may any message sa sambayan ng Pilipino na patuloy na nanonood at nag-oobserba dyan po sa mga nangyayaring sitwasyon sa Senado? Kami po ay nakatutok sa pangyayari po sa Mindanao at makakaasa po ang ating mga kababayan na tutulong ho tayo at sisiguraduhin natin ang ating mga assistance ay makaabot po sa ating mga local government units at iba pang mga kababayan natin. Alright, maraming salamat sa panahon at paliwanag, sir. Mabuhay ho kayo. Good morning. Maraming salamat. Ang Senate President Pro Tempore, Senator Win Gatchalian. Oras natin, 8 minuto bago mag-alas 8. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, trending and battle show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw.
Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Jerry Baja, Anthony Taberna, 2x2. ¿Qué es su Gaby? Sana naman hindi maipit. Unang-una, yung ating makabayan, biktima ng lindol dito sa drama pa rin sa ating politika. Ma-prioritize ba? Oo. Lalo-lalo na yung ating mga estudyante. Kailangan nila ang tulong natin ngayon. Lalo na ng mga opisyales ng mga pamahalaan. Tsaka yung ating mga empleyado dyan sa Senado, ang tanungan kasi sino bang pipirma ng aming sahod? Ipit din sila eh. Pero mukha namang malinaw naman yun sa direksyon ng pananalita ni Senator Gatchalian na isa lang ang at least para doon sa kanyang binabanggit. Pero bagitin lamang ulit natin na sinabi ho ng Senate President pro tempore na mayroon daw security threat sa Senado na inilutang ng National Bureau of Investigation. At ang epekto nito, nagigpit na ng security ang USA sa mga sunodong mga araw. May kinalaman nga kaya yun sa meeting last week at may kinalaman din kaya yun sa pagpunta ni DILG Secretary Remulla last week din, Oo, Diyan sa Senado. Pinabularan na ng Camp Crame sa bahagi ng National Police na may natanggap silang valid intelligence report na may lulusob daw sa Malacanang. Ngayon, kung may ganito ring banta sa Senado, sabi nga dapat lahat ng intelligence report sineseryoso. I-follow up po natin yan dito sa DZRH News. In the meantime, ayon si Jerry Bahat, Anthony Taberna, kami yung inyong nakasama. Ako po, Kisas Habson. Ako naman, si Edniel Parrosa. Susunod na, sina Lakay, Dayo Makalma at Sister L sa Damdaming Bayan. Ibang Lakay ang nakikita ko ngayon, Madam Kisas. Iba ba? Sila kay Romel Fuertes, susunod na. Oras natin sa tindahan ni Alignalia. 8:00 a.m. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape.